Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ahoy! Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. At tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig sa atin. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, just a quick recap. Last week po, ang topic natin ay ang My Harassment-Free Ship, The Day of the Seafarer 2025. Yan po ang theme na isinet po ng International Maritime Organization or IMO. At ang naging resource person po natin ay si Attorney Micaela Escarilla ng AMOSUP Legal Affairs Department. At ipinaliwanag po niya sa atin yung mga initiatives ng AMOSUP para po sa gender inclusion at para po sa diversity, equity, and inclusion po ng mga efforts ng ating union para proteksyonan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kababaihan nating seafarers. Ngayong araw naman po ay ating balikan ang mga naganap na selebrasyon sa AMOSUP noong June 25. Ang June 25 po ang Day of the Seafarer bilang pagdiriwang sa ating mga Pilipinong mandaragat po sa bawat panig ng mundo. Magkwentuhan po tayo kasama ang naging host ng event mula sa AMOSUP Communications Department. Let us all welcome Miss Lara San Juan. Welcome po to Alagang AMOSUP, Miss Lara. Hello, welcome po sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa ating mga seafarers and their families po na nakikinig ngayon. Okay. Alam ko familiar yung face ni Miss Lara kasi paminsan po siya ang humahalili sa atin dito sa Alagang Amosup. Thank you so much for agreeing to be interviewed this time. Yes. So si Miss Lara po, very busy po siya nung Day of the Seafarer dahil siya po ang nag-host ng mga programa natin para sa mga members ng Amosup. Doon sa ating mga activities. Full day, talagang jam-packed po yung ating Day of the Seafarer sa Amosup. So, ikwento natin, Miss Lara, sa mga viewers natin kung ano-ano nga ba yung mga aktibidad na iyon ng ating union, ng AMOSUP noong Day of the Seafarer para sa mga members natin. So, yun nga, Miss Camille, of course, led by you in our department, Communications Department, and AMOSUP din po, no? So, very busy yung araw na yon and talagang pinaghandaan po natin ang araw na yun para sa ating mga seafarers. So, unang-una na po nung umaga. Mm-hmm. So, morning, afternoon, hanggang gabi, meron po tayong mga kaganapan na pinaghandaan. Mm-hmm. So, looking forward for this, yung ating inauguration ng simulator sa ating Museo Mandaragat. Yes. So, ang theme na ginawa natin sa inauguration na yun is navigating the future of seafaring through digitalization. So, since isa to sa mga we're looking forward at pinaghahandaan natin ng ating mga seafarers sa in the future, ang pag-digitalize ng barko. And so, mayroon tayong ribbon cutting ceremony attended by AMOSUP President Dr. Conrado F. Oca, President ng MAAP and Executive Vice President na si Vice Admiral Eduardo Mar Santos. And of course, the Commissioner of SSS and ating Vice President for Internal Affairs ni Attorney Jesus P. Sale Jr. And sa ribbon cutting ceremony, ating mga seafarers mismo yung nag-cut. So, meron tayong 5 volunteers na nag-ribbon cutting na Museo Mandaragat. And then, meron din tayong ang representative from MAAP
na nag-demo mismo paano sila gagamit ng simulator to experience it sa ating Museo Mandaragat. Napakaganda nung ceremony na yun. Nakita ko talaga yung excitement sa mukha ng mga members natin. Kasi it's an actual simulator. And kasi, di ba parang usually, pag nasa lupa ka, pagbaba mo ng barko, parang, okay, it's an entirely different environment. Tapos parang doon, sa museum natin, parang workplace ko to, pero andito ako sa environment, where I can just relax. And kasi sa barko, very sila, di ba? Parang puro work. And they, kahit may rest hours sila, since nasa barko sila, anything can happen. So talagang yung awareness nila, dapat laging alert, hindi ba? Yes. And then dun nga, sa museum natin, sa Museo Mandaragat, yung simulator na yun po kasi, hindi po usual sa isang museum na merong ganong klaseng equipment. So, yun po mismo yung ginagamit na simulator sa mga training po mismo ng mga seafarers. And naalala ko, Miss Lara, yung nung nagsispeech si Doc Oka, talagang sinabi niya na ito nilalagay natin dito sa Museo Mandaragat para sa inyo, para sa mga miyembro ng AMOSO, para alam nyo kung ano yung itsura ng simulator, kung ano yung paano tumakbo yung mga ships of the future, yung mga makabagong barko, hindi ba? Tapos, naaalala mo rin ba yung speech ni Vice Admiral Santos? Yung kanyang message sa mga seaman? Sa speech ni Vice Admiral Mar Santos, sinabi rin niya doon na, di ba dati, sa MAAP lang meron ngayon. So ngayon, dinala natin siya dito sa Manila na pwede ring masubukan ng mga seafarers. At syempre, talagang ginawa nila to, inisip nila to, dinala nila dito para sa mga seafarers, para sa kanila, matry nila to. Tsaka sabi niya, kasi ang isa sa mga layunin ng AMOSUP, and I think ito din talaga yung vision ni Captain Gregorio S. Oka, yung founder ng AMOSUP, and tinutuloy siya ni Doc. Talagang si Doc Oka, idea niya yun na maglagay kaya tayo ng simulator sa museum, sa Museo Mandaragat. Kasi to keep equipping our seafarers to kasi nga we're the best in the world, di ba? Number 1 tayo. Oo. To keep that yung lead natin, to keep the competency of our members, of our seafarers, ito yung isang hakbang para i-expose sila. Even yung mga nagbabalak pa lang i-explore yung maritime profession. Kaya nga tuwing nagtutour tayo sa museum, ang laging bungad natin sa mga nagtour doon, regardless if they're seafarer, their family, or just visiting the museum, especially situated tayo sa Intramuros, so even yung mga turista nakakapag-visit doon. So when we introduce the museum, like sabi nga Dr. Aka, ang purpose ng museum is to entice young people na mag-seafaring. Kasi unlike nga sa sa mga land-based, mga OFW, mga sea-based like our seafarers, parang sila hindi natin sila masyadong ramdam So from that, makita nila yung paano nga ba ang buhay sa barko. So, Tsaka, naalala ko lang din yung speeches ni Doc at saka ni Vice Admiral Santos na welcome din dito yung mga pamilya ng seafarers, yung mga anak nila, para makita nila, ay, ganito pala yung itsura ng workplace ng tatay ko. Ganito pala yung itsura sa barko, sa bridge. Ganito pala yung, buhay nila sa barko. Diba? So, naglagay tayo doon ng mga LED screens, kaya medyo makabago siya kasi mga TikTok videos. Nag-upload sila, nag-share sila ng kanilang mga experiences on board. Ayan. Siguro we can share din sa kanila yung videos or slideshow ng kung ano itsura ng Museo Mandaragat. Kanina pa pinag-uusapan yung Museo Mandaragat. Oo. Saan ba to located, Miss Lara? Located dito sa ating isa sa mga pinakabagong building ng AMOSUP sa Intramuros, Manila, sa Sailors Home 3 ground floor. So open siya from Mondays to Fridays from 10 a.m. to 4 p.m. every day. Libre lang po ang admission. Yan, yes. It's totally free. It's in the heart of Intramuros, the walled city. Yan, doon po sa area, sa headquarters po ng aming union, ng AMOSUP. Doon nga po sa Sailors Home 3. Sa Cabildo Street. Diyan po located ang Museo Mandaragat. And doon nga po in-inaugurate yung bagong simulator na isa po sa mga highlights ng Day of the Seafarer celebration natin. Okay. So, Miss Lara, para sa mga miyembro natin or sa mga seafarers na gustong ma-experience na magamit yung simulator, ano ba yung kailangan nilang gawin? Pupunta lang ba sila doon?
Sa ngayon, since para mag-guide natin sila mabuti at mapaghandaan din natin yung kanilang experience, simulator experience, kailangan lang nilang mag-email sa comms@amosoup.org to Yan. set an appointment. So maganda sana if magsama sila ng kapwa nila seafarer, or if they are students, maritime students. So at least ma-prepare natin ang kanilang pag-visit. Yes. So, yun po, comms@amosoup.org. Mag-email lamang po kayo kung gusto nyo magpa-appointment sa Museo Mandaragat para po ma-experience nyo yung aming bagong-bagong state-of-the-art na simulator. Okay. So, ano naman po yung sumunod na event natin after nung inauguration ng ating simulator? Siyempre, ang isa pa rin sa mga hot topic ng ating ang industriyang maritime, ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Nagsagawa tayo ng forum at nag-imbita tayo dito ng mga resource speakers from DMW. There's also an SSX speaker, and of course, our very own legal department head, Attorney Noli Partido, and Attorney Suspi Sale. Ayan. Okay. So, yung second activity po namin, yung forum on the Magna Carta of Filipino Seafarers. Yan po talagang napakahalagang pinaghandaan din natin na event, no? Dahil napakahalaga po nitong batas na Magna Carta of Filipino Seafarers. Kung maalala nyo, nakailang speaker na po tayo dito sa show, trying to ask them questions, trying to ask the key provisions na dapat alam ng mga Pilipino mandaragat, dahil ang Magna Carta of Filipino Seafarers, yan po ang pinaka-biblia, no? Yes. Ng mga karapatan ng mga seafarers natin. So, let's talk about na sino po yung na-invite natin na resource speaker, tsaka saang government agency siya nanggaling. So, isa nga sa mga talagang focus natin sa AMOSoup is to inform them, to educate our seafarers. Ano nga ba ang nilalaman ng Magna Carta of Filipino Seafarers? So, para maano natin yung mga false information, misinformation sa online, especially sa Facebook, we have invited DMW Legal Chief Legal Division Attorney RJ Cantos from DMW. So, nag-discuss siya ng almost 1 hour. Yeah. Overview pa lang yun. Overview pa lang yun. Talagang diniscuss niya ano ba talaga yung mga benefits and all. Ano ba talagang nilalaman nitong mga... Kasi I know there are some highlighted provisions online. Pero kasi, pag talagang makinig ka ano nga ba nilalaman ng Magna Carta, sobrang dami talaga ng mga parang protected talaga dito sa batas na to. So, napakaganda rin yung discussion ni Attorney RJ Cantos. Thank you so much again, Attorney. Yes, shout out. Oo, kasi nga naman, parang pag pinag-usapan yung Magna Carta of Filipino Seafarers sa social media kasi parang spliced na siya parang isang detail or isang provision lang usually napapansin, pero yung kabuuan niya, in-explain sa atin ni Department of Migrant Workers, Chief of the Legal Division Head, si Attorney Cantos, na it's really for the protection of Filipino seafarers. Contrary to what others are claiming, no, na ganito, ganyan. Pero, yun nga, most of the rights from pre-employment pa nga lang, di ba? Yes, sa recruitment, na dapat walang bayad, sa medical and everything, hanggang sa employment nila, hanggang sa yung working and living conditions nila on board, hanggang sa repatriation. So talagang napaka-komprehensibo nung batas na designed na talagang yung needs ng mga seafarers, yung kanilang livelihood and yung well-being nila bilang tao, yung kanilang dignidad ay protected doon sa batas. So yun yung magandang na-discuss ni... Nakakalungkot lang kasi since of course nandun na rin tayo, nakinig din tayo, and dapat talaga alam din natin yun, no? So, nakalungkot na na-overpower nung negative, let's say 1-2 provisions, yung overall na ang dami pa lang talagang na tong batas na to na talagang covered na rights. Welfare, everything. So, dapat alam din nila yon. Oo. Kaya, this is the reason nga why we're leading, conducting mga gantong informative sessions. Hindi lang para to, hindi lang para to inform and educate, pero also to hear their feedback. Yes, yun yung, of yun course, yung mahalaga. Nagpatagal lang. Session, and isa rin yun sa magandang part of the forum, no? So, yung parang open forum with their seafarers. So, talagang inopen natin yung floor for their concerns. Of course, narinig natin ano nga ba talaga yung understanding nila with regards to this law. And
syempre, on the spot, sinagot niya ng ating mga panelists. So, andyan again, si Attorney RJ Cantos from DMW, we have Attorney Sale, we have Attorney Partido, and assisted by Chief Engineer Peralta of ITF. ITF Manila Inspector natin. And yun nga, ang ganda ng discussion. Talagang very productive yung discussion. We wouldn't go into details, pero ang mahalagang naging outcome ng discussion na yun is lahat ng mga feedback ng mga saloobin ng mga seafarers natin. Narinig mismo ng Department of Migrant Workers. Sila mismo nakarinig. Oo. And sila rin mismo sumagot. Oo. And kasi because, di ba, ang implementing agency ng Magna Carta ay DMW at saka ang Marina. Sila yung nag-sign ng IRR with President Marcos nung January. And at least, narinig nila mismo from the seafarers themselves what they think about this law. Although, noon ngang mga kinakraft pa lang, nagkaroon ng mga consultation kasi, syempre, sinundan din natin yan eh. Pero syempre, iba pa rin pag nandiyan na na-implementa na yung batas eh. Diba? Mahalaga pa rin yung mga feedback. And in-ensure naman ng mga resource speakers natin during that forum na yung kanilang mga saloobin ay makakarating talaga sa mga kinauukulan. Yes. So, sabi nga rin ng mga seafarer doon na parang isang magandang platform din yun for them to open up. Na parang naggawa tayo ang AMOSUP nagawa ng ganong klaseng event and forum na makausap nila kasi I know naman na like, of course they can reach out to them, pero iba pa rin yung like, nagkaroon sila ng time and opportunity to open up during our Magna Carta Forum on the day of the seafarer. Yes, oo. At saka, hindi yun ang huli. Hindi pa yun ang huling forum on the Magna Carta of Filipino seafarers. Ano pa ba yung mga initiatives ng prior that, of course, before this June 25, led by legal counsels, sila Attorney Henry Zamora, sila Attorney Alex Ragonhan. So, nagawa tayo ng FGD. So, focus group discussion, we held it in Arseninoye, we held it also, nag-attend tayo sa mga PIDOS na organized by MAAP, no? So, same like that po nung June 25, ang difference lang is a small group, like let's say 20 to 25 seafarers. Doon mas maganda nga rin yung small group eh. Pero from there, siguro we held around 4 to 5 FGDs na gano'n na open forum siya na ano bang ipagkakaintindi niyo about Magna Carta, what are your concerns about the Magna Carta. So, maganda na gano'n na we're reaching out to them and napaparating din sa atin yung kanilang mga concerns. And ang responsibilidad naman natin, i-forward yun sa mga kinauukulan, sa mga authorities, no, to echo all of the concerns of our seafarers. Which is a good thing kasi tayo, si AMOSUP, we really work closely, not just with the stakeholders, with the seafarers, but also with the government. Magandang dynamics ng ating industriya. Yun, babalik naman tayo dun sa tripartism. Yes, ang ating success with our rights, paglaban ng rights sa mga seafarers. Diba? And yun yung maganda kasi yung dynamics natin with the government, with the stakeholders and our seafarers. Very maganda yung ating relationship. And isang magandang avenue yung ganitong forum ng Magna Carta na naitutuloy natin, na ibibridge natin sila. Yung boses ng mga seafarers sa mga kinauukulan. Yes. And siguro isa rin sa mga magandang learning doon sa forum ng Magna Carta, yung tungkol sa pagiging responsible sa paggamit ng social media. Sa pagiging responsible social media users. Di ba? Sa totoo lang, we know it's hard really to regulate dahil hindi pa ganun like that much regulated ang platform na yon. But as much as we could through our social media platforms, yun lang, mag-follow lang sila sa mga verified accounts or social media platforms like the government and of course AMOSUP. So, ayun. I-promote na rin natin AMOSUP official. Opo, kasi sa totoo lang sa social media, ang labanan ngayon dyan mga narrative. Yes. So, kahit na ibigay mo yung tamang impormasyon, may mga iba, hindi naman niya tinilalahat, pero meron talagang may mga iba-ibang interest na
isa-splice or baguhin yung narrative, hindi ba, para maiba yung pananaw natin sa mga issue. Pero ang maganda sa mga ganitong pagkakataon nga, nakaklarify. Nakaklarify Oo. natin sa and, kanila. and in turn, hopefully, yung mga napaliwanagan natin, ng mga seafarers, maging ambassador sila ng truth. Yes. Hindi ba? Ng truth, ng guess you wanna add something? Yes, yun nga rin yung lagi nating sinasabi na whenever we have these forums or chance or opportunities to educate our seafarers na we're not let's say we have 50 seafarers or members na kausap. Lagi ko din sinasabi sa kanila, I'm not seeing 50 seafarers. I'm seeing times 10 kasi sa isang barko, marami ding Filipino. So, we always tell them na parang, isabihin nyo rin ito sa mga kasamahan nyo sa barko. And I hope na baon nila yung mga natutunan nila during our forum, during our info caravan. Ayan. Yan. So, yun po. Kaya rin mahalaga sa amin yung partisipasyon din po ng mga membro no, sa mga gantong aktibidad natin. Kasi yung nagiging chance na face-to-face, we really get to know them, to hear them out. And maiparating din natin sa kanila no, yung mga mensahe na gusto nating makarating din sa mga kasama nila sa barko. Yun naman yung maganda doon. Okay. Anything you wanna add about the forum? Actually, marami na pag-usapan, though in conclusion lang, we're glad, AMOSUP in general na. And of course, our seafarers, masaya sila nagkaroon ng ganong event and forum. Kasi I know it's not, hindi madali, pero we're doing our best to educate them and to inform them that we're here, we listen to you, your concerns and all. So, yun. Happy naman sila. And also, we're happy that we're being supported by the government. And sila mismo, attentive naman sila. Very engaged talaga. Engagement talaga. So, yun ang maganda. Hindi lang one way na nakikinig lang. Talagang they were asking questions. Yung talagang nilabas nila yung kanilang mga questions, which is good kasi nalaman natin, nakita natin, narinig natin yung feedback nila. So, okay. So, we just want to also ensure them again na hindi po yun yung huli natin na forum on the Magna Carta. Masusundan pa po yan sa mga susunod na buwan, and mas sisikapin po natin na mas marami pa po yung mga pagkakataong gano'n na makapag-open forum, or we're actually planning some mga like yung mga kapihan sa AMOSUP natin. Watch out for mga sorry. Sige, go. Ano yan? Tsaka talagang ninanote natin. Ano ba yung mga concerns nila. Ganyan. Yes, so, correct. we're really taking note of their concerns. So, watch out lang po sa mga upcoming pa nating initiatives tungkol dyan sa napakahalagang issue ng Magna Carta of Filipino Seafarers. At syempre, Miss Lara, nagtapos yung celebration natin ng Day of the Seafarer sa Seafarers Party. Yes, ayan. Ang paborito ng lahat. Yes. Ano po ba yung naganap nung gabi na yon? Tsaka sino-sino yung mga guests na inimbita natin na nag-entertain sa ating mga members? So, of course, ang Seafarers Party, yan ang inaabangan ng lahat. Ang pagsasaya ng ang ating mga seafarer. So, meron tayong live band. By the way, Miss Cams, just like to add lang, during our Day of the Seafarer, naggawa din tayo ng exhibit. Oh, yeah. May mga booths tayo. So, of course, our Duty Free Philippines, issue sila ng balikbayan ID cards. And SSS e-wheels. So, of course, SSS there para kung may mga concerns sila about their SSS accounts. Tsaka yung mga programa ng SSS para sa OFWs. Yes. And of course, yung mga eligible na for their retirement pension. Oh, yes. And of course, we are also supported by Overseas Filipino Bank, yung subsidiary ng Land Bank of the Philippines, and our partner banks and financial institutions. Ayan. So, dami pong mga freebies niya. Lalo na, shout out po kay Duty Free Philippines, ha? yes, Oo, dami nilang mga mga seafarer natin haba ng pila. Yes. So, tsaka remind lang natin sila, Miss Lara, na sa Duty Free, sa Fiesta Mall po at saka sa Lux doon sa MOA, kapag pinresent yung kanilang AMOSUP ID, in-honor po yan, meron po tayong special discount. Yes. Pakita nyo lang yung AMOSUP ID. AMOSUP ID nyo. Yes, talagang meron po kayong makukuhang good deals dyan sa Duty Free Philippines Fiesta Mall at Lux Mall. Alright. So, balik na tayo, Miss Lara, sa sa Seafarers Party. So, sino-sino ba yung mga in-invite natin dyan? Meron tayong all-women band, yung Rouge. So, talagang hype ang ating mga seafarers, ating very talented band. Yes, galing yun. And yung ating parang not Elvis, Beatle vibes, The Bloops. Elvis, medyo. Kasi pinapakinggan ko Sumobra yung flashback natin sa
Bloomfields. Bloomfields. Beatles. Ang inspiration. Yes, inspiration. So, ayan, of course, hanggang madaling araw, meron tayong DJ yan, si DJ Sky. Wow. So, apart dun sa party-party, kinig sila, nakijamming din ating mga seafarers. Ako, daming magaling kumanta dyan. Yes, and sayaw-sayaw sila with our DJ. So, also, we hired dance instructors na nakisayaw with our seafarers. Not only women and men also. Yan. So, isa sa exciting part also, of course, yung raffle. Yes. Nagigit tayo ng cellphone, tablet, TV. Ang daming TV, mga more than 20 ata yun. Nakita ko nga, sabi ko, wow! Ang lalaki ng screens, ha? Ang dami, nag-umapa. dami, Parang ang sobra. feel ko, sa dami ng mga prizes, parang feel ko bawat isa doon sa mga attendees nakapag-uwi ng magandang ng major prize. Yes. Ang gaganda. Tapos meron mga boombox na Yes. na may mic. May mic. Oo, na pang party-party. Ang saya. Ang saya. Exciting sila. Excited talaga. Oo. So, of course, apart doon, of course, libre ang food, everything. Ayan. So, masaya ang ating mga seafarers. Sobrang enjoy naman sila. Sa Day of the Seafarer. Yes. Of course, it's their day. So, lagi nga sinasabi ni Dr. Oka, though we held seafarers party like every last Friday Of the month. of the yes. month. So, para naman daw since kung pagod sila, stress sila sa on board, so it's their way to distress. Yeah. They deserve it. They deserve it. Well-deserved na relaxation and just fun. Yes. Fun food and entertainment. Yes. And prizes. Limpak-limpak. And lastly, yung, of course, dun sa Seafarers Party, nilaunch din natin ang ating 65th anniversary logo, the official logo of Amosoup. Yes. And I think we're flashing it on the screen right now. Ang ating 65th anniversary official logo. So ano ba yung theme ng 65th anniversary ng Amosoup, Miss Lara? Anchored in strength, sailing into the future. Wow. Wow. Kasi Nosebleed ako. 65 years. Milestone year yan ng Yes. Amosoup, hindi ba? Yes. Sa'yo, ano bang meaning nung theme na yon ng Amosoup? For me, hindi kasi biro, I believe, the 65 years. Of course, definitely mas matanda sa atin ang Amosoup. Yes. And talagang, kapag when I meet stakeholders or anywhere, when you say, Amosoup already, and mag 65 years na kami ganyan. So, parang talagang, I know from year 1 hanggang ngayon, yung pinagdaanan talaga ng Union natin. And the difference from day 1 hanggang we started the small clinic in the port area, na ngayon, we already have 5 hospitals and stuff. Parang talagang anchored in strength. Talagang feel na feel ko yung theme na din na yun eh. Oo. And the resilience. Yes. Di ba? Kasi ba parang anchor, sa barko yung anchor, yung nagpapastable di Stable. ba? So talagang biruin mo ilang financial crisis nung mga early 90s ba yun o early 2000s ang pinagdaanan hanggang sa nag-COVID. Yes. Hindi ba hanggang sa ngayon yung mga nangyayari sa ibang parts ng mundo na affected din yung industriya. Andyan pa rin si Amosoup. Yes. Pinagsisilbihan yung mga miyembro at dependents. It's very inspiring. And yung second part, yung sailing into the future. Ano naman kahulugan nun sa inyo? Talagang nakaka-excite. Kasi sa dami ng mga like magkakaroon tayo ng bagong hospital sa CDO. Exciting yung mga projects, yung mga welfare programs ng Amosoup. And as the year goes by, days, months, talagang we're really improving. Alam mo yon, talagang the welfare, the programs, mas lumalakas, mas tumitibay. Mas nag-expand. Mas dumadami ang natutulungan, totoo lang, yun talagang the best Yes. part, natutulungan ng Amosoup. At saka watch out po sa mga activities natin in the run-up to the 65th anniversary of Amosoup on November 11, 2025. Naku, talaga pong pinaghahandaan niya ng ating union. Of course, led by Dr. Conrado Oca. Ang dami niyang ideas po para sa mga miyembro natin at sa mga dependents. So, last message na lang, Miss Lara, para sa mga nakikinig sa atin ngayon. Last message is of course, saludo talaga ako, Miss Cam, sa ating mga seafarers. Dahil ako, naging OFW din ako, pero land-based. We're both having this like homesickness and all, pero iba talaga ang resilience. They both have all OFWs, pero iba ang seafarers eh.
iba talaga. So, saludo ako sa kanila at corny man, pero I'm happy na I'm working with Amo Soup as part of this union to help our seafarers and being part of this frontline. We're the frontline of the union. Nandito lang po kami, ang Amo Soup, ang communications department, nag-plug. Para tumulong po ating programs and welfare services for the union. Tandaan nyo lang po, dito po yung Amo Soup. And yun, maging updated lang po kayo sa mga programs ng ating union. Lahat po para sa inyo to. Thank you so much, Miss Lara, for that message. Of course, plug ko na rin yung Amo Soup Contact Center natin. Telephone number 632-8527, 8491 hanggang 98. Ang mobile number natin sa Globe, 63945-795-5345. At sa Smart naman, 63920437146. Ang mga yan po ay para sa calls lamang po, no, sa ating Amo Soup Contact Center. Please also like, follow our Amo Soup official Facebook page and Amo Soup official Facebook group and ang Amo Soup official YouTube channel. And of course, for more information about our welfare services, punta lang po kayo sa www.amosoup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Miss Susan Aison, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Tañano at Jerome Toledo. At syempre, sa ating guest for today, si Miss Lara Sanjon. Anyong hasayo. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amo Soup na siyang inspirasyon sa lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.